Nanonood lang ako gabi. Shit, ang ganda ko ngayon. Uy! Pwede pa na film? Gawin natin yan. Uy! Tara, gawin na. 1, 2, ano si... Ako. Gawin, titiktok pa yung mga tao. Ako lang yan ako lang. 1, 2, Ikaw mo. 3. Ano yung kanta nun? Going on. 1, 2, 3, go. Ano ka? Kinari. Okay, edit ko na. Nagulat kayong madyaw kanina. Yeah. Super. O ba naman din magulat, aga-aga yun ang makikita mo dito, no? Pag unang meeting, nagpates agad, ano yun? Ano yun? Natin pa po. Shotgun lang yung siren. Oo nga, nakipag-away nga ako kanina doon. Kaya sa music yun, check mo nga, Bing. Check mo nga. Well, ito lesson naman tayo. Tapos naman tayo sa 1.3. 1.4 na ba tayo? Uy guys, di ko alam nga nagbago na lang ang schedule na binigay sa akin kanina. As in, kaya nagkalituan kami ni Marisa kanina kasi nga pagdating doon, bumaba kayo, bakit siya? Tapos wala, di ba kayo umakit? Oo nga, hindi nga kayo umakit pabalik, di ba? Nandito lang kayo. So, doon kami nag sa Pahawdi kanina. But hindi mo daw, hindi kami na-update dito. So, yung ganyan. Ayan. Ano lesson naman? 1 1.3. Basta sa ano, heterogeneous mixture. Bakit sinabi yung ano, schedule? Cool. MTech ba ngayon? Enteng mo tayo. Nasa 3. Eh, Okay na po ba kayo sa likod? Okay na tayo dyan mga kuya? opo. Kahit dyan sa kabila. Opo. Yung muna ano, di ba? Last period na to, di ba? Opo. Oh shit. Oh shit. Shit, wala siya naman. Ako dati pa nagalin to kasi si Duga wala na. Okay, so lesson 3 na tayo guys. We'll talk about convergent technologies and evolution of the web. So, today, you're using the latest version of the web. It's Web.3. Diba yung pwede na kayo maglaro sa mismong browser. Pwede na kayo manood ng video sa mismong browser. Pwede na kayo magkaroon ng interactive na kasi sa browser talaga. And then you can use many tools in the browser. Yung parang pwede kang mag-Microsoft, PowerPoint, Excel, and everything using the browser. Di nyo alam yun? Kawawa naman kayo. Okay, let's take it up. Now, let's have this one. Hindi, huwag niya pag-usapan kasi yung pangit talaga. Hindi pangit talaga yung website talaga natin. Word, ano muna tayo. Okay, let's do this one. So, technological convergence. Ano ba yung sabihin ng convergence kasi? Okay. Or, simply convergence technology refer to the stage in which two or more technology entities and functions are combined into one device or system. So, alam natin in the beginning that the discovery of these technologies has been separate all this time. Pero, di ba example, ang pag-discover ng computer, ang paggawa ng computer, pag-develop ng screen o pag-develop ng monitor ng mga computers are totally different areas. Magdadaan-dadaan lang. Yan. Mga polis. Okay.
So, ano yun siya guys? Depende yan, separate ang pagka-develop yan. Example, hardware and software. But later they found out that even if you develop your hardware, it's not that useful without the software. That's why in the history of computer, when Microsoft was Bill Gates was able to create the program para sa kanyang operating system that time, that's the software part, which only runs on the hardware na sila mismong gumawa. That's why the battle between Microsoft and Apple that time, gumawa rin si Apple ang kanyang version ng OS at gumawa rin siya ng sarili niyang hardware. Nakita niyo yung mga lumang model na ganon. Wala na pala kayo kasi di pa kayo buhay nun. Nasa ano pa kayo nun? Saan pa ba kayo nun? Nasa ilog pa kayo nun. So, nangyari doon, so, parang they have, the technology evolves. Na kung saan until today, ngayon, na ang application na ginawa for Android can be used in different platforms. And then, they also have to create a browser or application na you can use in different hardwares. Pwede kang mag-download. Di ba pag mag-download ka ng software ngayon, di ba? They download for Windows. Pag-install ka ng driver sa printer for Windows and for Mac. They have different na, di ba? So, gagawa sila ng gano'n. Now, sa technology convergent guys, you can see here, technology or two or more entities and functions combined into the device of the system. For example, this one. Can you notice or can you identify the different technology that is possibly used in this picture? Sige. Ano? Solar panel. Okay, solar panel. Ano yung makikita natin supposedly ng technology makikita natin dyan? Solar, tas panel. No, bro. Diba? Ano? What you can see there behind the solar panels is you also need to have battery for storage of power. So, you can use the solar power directly kung ito ay enough lang sa usage mo sa isang room na ilaw and appliances. But if it's still getting energy from the sun and it is in excess, so you still have to store the excess power in a battery form. In a battery para ma-store siya. Gets ba? So it's just like two technologies are combined together to make it happen. Gets? Mamaya naman ito na example dyan. Ito yung gusto ng example dyan. Okay. Tingnan natin. Example, for example, let's focus on this one. The modalities of technology convergence are three C's: computing technology, content technology, and communication technology, in which we will discuss each slide. Now, computing technology refers to the improvements made on electronic devices or gadgets combine the functions of two devices into one gadget. Example, you have a phone. We talk about yung cellphone natin, di ba? Sobrang liit na ng processor because we wanted to install more sensors. One of it, an example in this picture is a GPS and a map. An application which is Google Map, for example, and this device. Now, your cell phone has a para siyang GPS tracking na sensor na dito, or devices mismo. Now, kung saan, if you wanted to use the app, the sensor will also function as a GPS para mag-match siya kung nasaan ka na sa mismong mapa. Gets? So, parang, instead na bibili ka ng separate na device for GPS at bibili ka ng separate na map to guide you at bibili ka ng cellphone for you to call something or someone or message someone or to update your information no matter where you are in the vicinity of the place, it's now available in just one device. So GPS, map, location, updates, and tracking. But ano, what's the challenge in there kapag sa computing technology? What's the challenge kapag yan ang setup natin? Do we need data? Do we need internet? Yes, we need. So, ang challenge lang naman dyan is kapag ang lugar mo is sobrang liblib na wala ng internet. Hindi ka na makaka-order ng food panda na dito.
Wala, ano ka na lang, tuyo-tuyo ka na lang doon. Wala kang pagpante. Hindi maka-order nun, di ba? So, it's good. Kasi nga, di ba example cellphone. Sige nga, what can you do with your phone ngayon na hindi mo magagawa before? Picture. Or you can take pictures that you still need camera before. Ano? Calendar. Ano, magdadala ka ng calendar sa panlaki? Diba? O patingin ng full moon dyan kung kailan. Diba? Kailan yung mataas yung ano, yung dagat, gano'n. Meron pang gano'n. Ano pa? Ha? Clock. Okay, guys. O ba't ka pa nagre-relo? May relo ka na rin naman sa dog lang, diba? So, ano pa? Ha? Weather updates. O ano yung meron dati na wala sa kapag hindi mo gagamitin yung sa weather update ng cellphone? Balita. Kailangan na weather lobby. O ano, magsusulat ka sa Pag-asa. Hello Pag-asa, good morning po. Pahingin po ng update. Radyo. Oh. Sino ba nalagay sa radyo ngayon? Si Cyril. O diba, sinungaling. Joke lang. Ano pa? Okay, pag-usap sa AI. Calculator daw. Oh, bawal, di na tayo bibili ng scientific calculator kasi nga pwede namang app na lang, di ba? O mag-app ka na lang. Tapos meron pang mga teacher ang kukulit, wala kami pambili. Pwede namang app na lang eh. Pag app lang, bibili mo, 240 lang ang premium na ang subscription. Tapos kung bibili ka ng calculator, 1.5. Tapos nawala, ninakaw. Di ba? Sayang lang. Diba? O, app na lang tayo ngayon ha, huwag na tayong bumili. Sayang naman. Okay, ano pa? Magbigay mo ng example. Ha? Flashlight? Ay, sana all may flashlight. Besa sa inyo dyan, may pinag-usapan yata kayo dyan. Gano'n. Anong balita na yun? Sa news ka na dito ka nakikinig. Dito ka na nagbabasa ng news dito. Okay, saan pa? Ay, maghahanap doon ng jowa. Sama mo naman kami dyan. Ano pa? Music! Diba? Isama na ako dyan. Ba't ka rin isama na ako dyan? Nagbigyan ko lang baka kasi mapalala. Okay. Ano pa? Pakikinig ng music, diba? Dati, naalala nyo, if your brothers or your father, meron silang Walkman kung tawagin. Ano yun? Yung Walkman, sikat yun, that was a product of Sony, nabibili ka ng CD, tapos ipi-play mo siya doon, tapos may battery, lalagyan mo siya ng headset dito. Ngayon, Spotify na lang. Oo nga. Di ba ang Spotify, di ba? Nagsasubscribe ka sa Spotify na ang pinapakinggan mo lang ng music isang araw, mga 10. Hindi ka nga mabawal isang daan pinapakinggan mo, di ba? Kasi nga, pag okay na yung mood mo at may busy ka na, hindi ka na ulit makikinig, di ba? Kung nagsasubscribe ka pa din, no? Nagsasubscribe sa Netflix na hindi ka makatapos ng series, no? Kasi ang busy-busy ng buhay, no? Tapos yun ba yung One Piece live action? Huwag ka nyo naman manood. Kung nalaman ko ano araw din na meron ng live action, pinanood ko yung madaling araw. Ayoko tumigil. Kasi gusto ko tapusin. Ganun kasi ganun kami nanood dati ng ganun yung series. Dati kasi pag nanood kami ng series, dinadownload lang namin yung ipa-isa-isa. So ginagawa ko, inaantay namin yung yung buong season sa download para tuloy-tuloy yung panonood. Hindi lang yung isang series yan guys, dati marami na yung series. So that's an example na the device before ang dami na pwede gawin ng cellphone ngayon, di ba? Another example is calling. Gusto nyo magdala ng telephone sa bag nyo? No? Isipin mo cellphone lang ang dala mo. Tapos ang kabila naman, dala siya ng telephone, dala siya ng camera, dala siya ng calendar, o dala siya ng radyo, dala siya ng Walkman, dala siya ng maraming battery kasi malulobat. Ano pa? Video tape daw para sa video. Ano pa? Dala pa siya ng CalQ, dala pa siya ng GPS. Ano pa dadalhin niya?
Tapos, dahil sa dami niyang dala, maghahanap pa siya ngayon ng jowa. Oh, di ba? Oh, di ba? Dami mo na dala. Oh, saan ka pupunta, be? Takong mansa, gana pong jowa. Ang isa naman, cellphone lang ang dala. Lahat na doon. O, di ba? Okay. And most especially guys, in computing power is the banking using mobile. No, dati kasi, di ba, mapahingi pera. Di ba? Nanakawin mo pa yung first mama, no? Kasi kinakalagay yung coin first na yun, no? Tapos, pinasa ko pa yung alkansya, no? Ngayon kasi nasa Gcash na lang yun, no? Pero nasa scam pa rin kayo. Pasend na lang ng Gcash, no? Gcash na lang yun, no? Ganun. Para di na kayo mahirapan. Okay. Next naman guys is about content technology. Combine different media formats such as text, pictures, sounds, and videos into multimedia content. O, saan na-apply yan? Saan? Kung mapapansin nyo, di ba sa YouTube dati, wala kayong subtitle. No? Pag nanood ka ng mga foreign na mga videos, wala lang, hindi ka lang kung tatawa din sila. No? Ngayon kasi, pag tuyen ngayon, maintindihan mo na. Delay na lang yung emosyon mo, no? Yung parang, ay, may sinabi niya, ay, oo, iyak pala ng scene na to, no? Pero at least, they combine na sounds, music, subtitle pwede nang ilagay dun eh. Di ba mapapansin nyo rin sa YouTube ngayon, di ba, na the videos has menu already. Na kung saan, pwede nilang i-break down yung saan ka magpo-pause, ano yung next, blah, blah, blah. And even, they can add advertisements in the middle of the video. Or even at the start of the video, di ba? Wala naman yan dati. Nung hindi mo lang minonetize yung account sa YouTube at then introduce advertisements para mas kumita palalo ang mga company. Gets? They have combined that one into one. Kung mapapasin ngayon guys sa training, ngayon sa mga training, sa mga modernized na mga training ngayon sa mga pag-aaral, pwede kayong ginagamit namin ngayon sa isang kurso namin is papanoorin mo yung video, mag-discuss yung teacher, mag-explain yung teacher dyan, tapos biglang may magpa-pop up na tanong. Kailangan mong sagutin, pag mali ka doon, hindi ka makakaproceed. So kailangan mong makikita palagi. Instead kasi dati na video lang papanoorin mo at sa next time yung quiz, they can ask you any question in the middle. Next. How about communication technology? I think we have touched this one a while ago. This refers to the fast and effective transfer of information for collaborations of different communications technologies. Okay, do you know how a call using mobile phone works? Do you know how? Tatawag tayo ng isang number, magsabi ka ng number, tawagan natin. Joke. Okay, tatawag ka ngayon. This device will coordinate with the nearest tower. That tower will send a signal to space. And then that, babagsak niya dun sa kabilang, yung receiving tower, kung saan pinakamalapit yung tinatawagan mo. And that tower will coordinate the mobile. Pero kapag nag-uusap kayo, parang nasa katabi mo lang siya, no? Napakabilis ng conversation niyo kasi nga kung tumatawag ka, parang katabi mo lang yung kausap mo. That's how fast. Because it's using electromagnetic radiation that travels at the speed of light na kung saan sobrang bilis ang pag-uusap ninyo, even abroad. No? Now, with the use of internet, but there is latency ha, na kung saan kapag tatawag ka sa ibang bansa, posibleng may delay konti, but minsan hindi mo naman mapapansin yung lalo pag mabilis ang internet. Pero pag mabagal, then you will actually experience latency. Lalo na pag nanonood kayo ng video sa YouTube. But anyway guys, in this picture, you can see that one as a web. So these devices, computers, laptop, mobile phones are connected with each other. Diba? You can send files to your phone, you can open the one on your computer, you can open the one on your desktop. Parang everything is in the cloud, that you can open it anywhere, basta importante, you are connected to the internet. No. Ayaw maniwala si Kiko. Hindi mo kayo lang maniwala. Okay, the website versus the web page. Ano kaya pinagkakaiba nun? Of course, spelling. Ano ba? Sige nga, ano alam niyo ng website? Porno. Porno. Vulgasu.
Google.com. Okay. A very reliable technology that aids people in communicating, researching for information, and disseminating information. And then, website is composed of web pages hyperlinked together. So, ibig sabihin, a website is the landing page. And then, the web pages are the pages that you can see in a website. Gets ba? Uy. So, ibig sabihin yung website mismo is ito yung facebook.com. Pero pag pupunta ka sa profile mo, marami kang pwedeng maklik to. Those are the pages. Pag pupunta ka sa website ng isang company, example, di ba, pupunta ka sa apple.com. So, yung apple.com is the website, but kung pupunta mo doon yung products, services, blah, 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 technology, blah, blah, something like that. Those are the pages on it. Pinagawa na ba kayo before ng teacher niyo ng Google Sites? Bakit? Hindi. Sino ba teacher niyo dati? Kausapin ko ngayon. Website. Sa HTML. Kaya, Na ano niyo ba? Na-launch niyo ba yung website? hindi po. Hindi. Oo, yun nga sinasabi ko. Ang galing-galing niyo. Joke lang. Ang ginawa niyo kasi dati guys is you're using or you're developing or you're creating a web page pero back-end lang. Hindi niyo siya na-launch, hindi niyo siya na-publish online. So, ibig sabihin, the website is not active. No? Kasi pangit. Joke. Hindi siya naging active. So, hopefully, we'll have time to teach you about how to create Google Sites. Kasi di ba gagawa nga kayo ng blog? Magba-blogger nga kayo, kasama yun sa activity natin. Gagawa kayo ng blog. Hindi yung V ha, V, blog. Hey guys. Yan. Okay. Okay, let's say for example for that one. Di ba marami kayo nakikita ng mga website? Sige nga, the extensions are the following, .com, .net, .org. Of course, there are purpose kung bakit kukuha ka ng ganang extension. Pag com, that's communications. Mostly, your product or services in that site is for communications. Pag .org, ano, you are an organization na kung saan ito ay ano, ito yung pinagbibigay. Ito naman .net. Basta .net lang siya. Network. Blah, blah, blah. Facebook.com. So, anong ino-offer nila? So, communications, meron kayong multimedia, multi-purpose na yan. Diba? Malapit na yan. So, marami pang iba. Ang mga org kasi guys, ginagamit yan sa mga organizations na example, non-government organizations. Pero pag government ka, nakalagay doon .gov. Di ba sa ating email, di ba? .gov.ph. .gov yun, ibig sabihin, American government. Sa amin kasi, .edu. Diba? RTU.edu. Ang ganon. Kasi nga, that's education. Ibig sabihin, that's a school. Gets? Kasi nga, puro kasi com.com lang yan. Then, ibig sabihin, there is only one, tawag dito, address. Di ba, pwede kang facebook.com. Di ko lang alam kung available pa ang facebook.net, facebook.org. Pero normally guys, binibili yan ng mga mother companies. Example, cnn.com. So, since big company ako, at maraming tao maghahanap sa company ko kasi nga I'm news-related na site. So, ang news.com ang pinaka-main ko. Pero, pwede ko rin bilhin yung address na cnn.org, cnn.edu, ay cnn.net.org, lahat ng extension para lahat ng magkakamaling mag-type ng ganong keyword mapupunta sa .com. Kaya gawin yan ng website. I-manage mo yan as a web, blah blah blah. Kaya gawin yan. May technique dyan. Okay. Dati, there is static web page and dynamic web page. Pag static, ano ibig sabihin ng static? Na? Hindi gumagalaw. Static lang. Walang motion, walang changes. So parang ka lang nagbabasa ng may kulay na libro. No? Kung saan, nakita mo yung, uy, ganda ng page siya. O, study ka mo na dyan. O, hindi siya gumagalaw.
No? Ang saya kaya nun, no? Nagbibilang pa ako ilan yung tao dun, no? Pitik-pitik ka sa akin ngayon. Mas maraming tao dito. Pero ngayon, it's already a dynamic page. Kasi nga, you can navigate wherever you want. Kung i-skip mo tong part na to, you can do that. Kung i-skip mo yung tawag dito, yung page na hindi mo gusto, you can do that one. Videos in YouTube, you can skip that one to the content kung saan mo hinahanap. Pwede mong i-scan yun kung saan mo gusto magsimula. Diba? Pag music na, gusto mo i-forward na lang yun eh. Doon sa part ni chorus, parang gano'n. Tapos interactive already. Sa mga dating webpage kasi static lang yun. Ang unang gumagamit niya dati is the Amazon tsaka eBay. No? Kung saan sobrang tagal mag-loading ng page nila. At ang hirap i-update. Okay, the last one, tingnan natin ha. A static web page are characterized by fixed content. All elements are hard-coded and embedded in the web page. So, yung ginawa niyo yung last time using HTML or CSS, that's already a static web page. Kasi nga, you code it. At hindi siya nagbabago kapag may changes agad. You need to code it again, di ba? Lahat ng information na nakalagay doon, kung ano yung pinagkagawan, kailangan i-code muna siya at saka nyo i-paste ulit, saka i-run at makikita nyo na nung itsura. Ang sarap yung tignan habang inaantok. Okay lang. Nabubusog naman ako yung inaantok kayo palagi. Okay lang yan. It's normal. Monday, alam niyo naman pag Monday, di ba, Lunes. Na talaga. So hard-coded yun guys. Ngayon kasi is, meron na mga changes, so let's do this one. The dynamic pages naman is known for being changeable, interactive, and can be manipulated by user. Oh, di ba ang saya? Oh, pwede ka nang mag-change ng profile sa Facebook, no? Na hindi ka na kailangan mag-code o kung tuturuan tayo mag-change ng profile. Diba? Na ikaw na mismo ang gagawa because you have the options to do that. Dati ba, di ba, naabutan niyo yung Friendster dati? Ay, hindi, naabutin na lang yun yung mga, hindi niyo na naabutan yun. Kasi dati, yung Friendster kasi, social media din yun. Tapos, ang ginagawa doon sa profile mo, ikaw mismo mag-edit lahat ng profile mo. Simula sa kulay, background, and everything mo ng itsura ng buong page. Parang binibigyan ka ng layan na i-edit yung buong page mo kung ano makikita ng tao sa'yo doon. As in, parang ka nag-code din ng CSS or HTML kasi nga, lahat ng aspect doon sa website mo, sa Friendster mo, is ikaw mismo ang mag-edit. Pero kung ayaw mo i-edit, basic lang okay na yun. Pero nung dumating yung Facebook, which offer us the interactivity of a dynamic web page na kung saan the user, though limited, pero you can allow any process. Example, you change your profile picture. You can add your own status. You can add pictures, photos, videos, advertisements, and everything. You can create poll. Diba? You can create your own group and manage on your own. Hindi na kailangan si Facebook pa nandyan para i-manage yan. Ikaw na mismo. You can create your own GC. Diba? Ilang GC na kayo ngayong taon? Pagpasok nyo ngayon sa school, ilang GC na? Dapat number one, dapat kasi, lagi nyo ng number yun eh. Sabihin sinasuggest ko yung GC Kasoho, gano'n. Pangalan nyo dun sa GC. GC Kasoho, 1. GC Kasoho, 2. Okay. The last one is ito na yung evolution of the web. Ay nako, bakit talaga ganyan? Okay, Web 1.0. O, di ba ang ganda niya? Ito yung mga una ito yung mga unang pasimuno ng paggawa ng mga web pages. Tingnan. Ha? Oo nga, ano ba yung Netscape? Kailan niya yan? Tulog ko. Third cafe yun eh. Netscape. Pupunta kayo doon. Next, blah blah blah. So, first generation of website that marks as read-only web. So, pag pupunta kayo, no, HTML and CSS are just styling and tools are used in Web 1.0. Pero diba, habang kinocode yung CSS nyo tsaka HTML before, did you add interactivity on that? Yes. Wala, diba? Did
Did the teacher teach you how to create user login? Meron? User login? Ayun, ano pa? Pero halos di ba mga statics lang, hindi na siya nag-change. Parang isang, pag yun ang kulay mo, yun lang. No? Tapos yung size ng ano mo, ng pictures mo, yun lang. No? Kasi nga sineset up mo siya dun sa, tawag dito sa dimension o sa pixel niya. Sineset up mo lang yun dun. Okay, pero sa mga bago, yun ang nangyayari sa luma. You can just read this one. Basa-basa ka lang. Para ka nagpasa ng libro, pero nasa harap ng computer. Diba? Sakit sa mata, no? Uy, yung mga monitor dati, para sa talaga guys. Yung mga monitor dati, yung CRT na monitor, yung parang TV na luma. Grabe, ang nasa radiation nun. Isipin mo pag magko-computer kami dati, yung mga high school at college na kami, paglalabas ka ng paglalabas ka ng internet cafe, para kang mag-klase. Kasi nga, kinukusog na yung mata mo dun sa radiation pag lasong gawin mo. Kasi nga, parang mahihilo ka, parang gano'n. Kaya nag-switch na tayo sa mga LED ng mga monitors kasi nga, it's, Next is Web 2.2. Web 2.0. So, refer to writable web and social web, transformed from static dynamic web pages and sites. So, ito yung ginawa nila after the award. Kasi nga, di ba, sino ba naman kasi ang hindi magkakagusto sa isang website na mas magandang kulay, dynamic, you can interact with it. Hindi ka kasi makakapaglaro sa Web 1.0. Sa Web 2.0 pwede ka, pero hindi pa siya ganun maganda. Diba? Laro-laro mo kayo ng Y8 dati, diba? No? Parang ubos yung 10 piso nila, kaka-Y8 dun no? Pero ang saya, diba? Kasi na, diba, kahit alam mong hindi ka marunong, nagiging marunong ka na sa paulit-ulit mong laro. Diba? Nakakaasar lang. Okay. Let's have the Web 3. Executable web of web evolution, deliver customized service, perform real-time analysis, and generate reports with AI. So, though AI, bago lang sa pandinig nyo yan, but AI revolution started long time ago. That's why they have introduced this one, tawag dito, Web 3.0. Na kung saan, the user can still interact with the website, and also, tawag dito, there are data provided right away. Kasi nga po, the power of AI, the computing power of AI is already applied. Saan ito nagagamit? Saan? Can you give example? Search engines and optimizations. Na kung saan, magsi-search ka pa lang ng keyword mo, ang dami ng suggestion ni Google Search. No? Eh dati hindi mo naman magagawa yan kasi nga, babasahin yung pangalan eh. Ngayon, di ba? Search ka lang ng keyword mo doon. Example, hanap ka ng ganitong topic. You can have your own results in words, in videos, in images, and everything related to it na pwede mong magamit. So, ganun siya ka-interactive. And then, it's not just like that. Now, we will integrate or we can integrate now creating website pero mas interactive na. Gumagalaw na yung mga pictures, interactive na siya na pwede mo siyang ikot-ikutin. Have you tried Google Maps and Google Earth? Yes. Diba? You can put your, pwede mong ihulog yung tao dun, diba, galing sa space. Tapos hayaan mo siya maglakad-lakad. So that's the ability now of Web 3 for you to interact using your own tawag dito, commands. Example, sa mouse mo, ito yung gagawin mo. So, maglalakad-lakad ka. Ginagawa ko yun kapag may na-mention na, ala, pupunta tayo sa lugar na ito bukas. O, i-advance search ko na yan. Kasi saan ang posibleng dadaan, ano kaya posibleng nandun, di ba? May buhaya ba doon, ganun-ganon. O nga, and then Web 3 now is already applied in mobile devices and even sa mga gadgets. Diba? You can watch Netflix on your PC, in your laptop, tablet, and even your phones. So, ganun ang power niya. Sige, tulog na kayo dyan.
mag-grouping sana tayo. Isa yung mga tulog dyan, grouping sa inyo dyan sa panaginip. Grouping sa panaginip. Hindi ako lang nila sila ako wala ako. Hindi mo lang magaling sa mga ganyan. Alam ko lang ako pagod. Ako rin pagod na pagod din ako. Hindi naman nalata, di ba? Na-trigger kasi ako kanina. Kasi nga, hindi pa dumarating isang physics teacher. Binigyan ako ng physics na nagtupon. Oh my God, tapos na tayo. Pwede mo maisipan? Okay. I-skip na kasi natin. So, wala ka. Guys, you have to remember this one na yun. Wait lang. Read only face, writable face, executable face. Wait, Okay. wait. Ano po ba? Ano sa tatapos? Okay, wait lang. Let's go to the next one. Mabilis lang kasi iba dyan. Lesson. Ayun! Matatapos na natin ang buwan. Mag-exam na tayo. Ayun yung ulit mo. Okay. Let's proceed with the uses of upload ko ito mamaya guys ha, para ano of internet, online systems and platforms. Tingnan natin yung dito. Upload sa... Okay, question number 1. What does the term online means? Correct ito, the internet. Ano pa? Online ba siya ngayon? Ano ba? Ano ibig sabihin ng online? Parang kasi ano, parang history kasi yun is parang like a phone na are you on the line? Ibig sabihin yung are you connected currently? Yung parang something like that. Kasi dati kasi pag binabaan mo yung phone, oh, wala na siyang connection to. So parang, I don't know, baka may iba pang history din. Pero yung ano doon yun, online. Okay. How important is it in your daily life of online? Kayo ba lagi makik online sa Messenger? Ay, sana all. Yeah. Yeah. Promise ako guys, simula nung ano, oh my God. Okay. Nag-ano naman to, tawag dito, nagta-time lapse na naman. Para Okay. sa vlog. Ito kasi yan. Sa Messenger kasi guys, sinabi ko niya, hindi nyo ako mamamessage sa Messenger, di ba? If you haven't messaged me before. Kasi nga naka-restrict na yung message requests. Di ba? Pero technically guys, yung Messenger kasi, dati, di ba naka-online lang yun? Sa akin kasi, I have to say battery. Kaya, tin-turn off ko yung tawag dito, yung online status. Naka-off yun palagi. Pero, connected naman ako palagi sa internet. Kaya, pag mag-message, mababasa ko yan kapag titignan ko yung phone ko. Pag hindi, then later ko na mababasa yan. Parang gano'n. Kasi parang I find it na ano, parang consuming your time na kapag kumunog yung cellphone mo, atod ka na naman, gano'n ka na naman, tapos pag lalagay mo na siya, tutunog na naman, ano, wala na lang tigil. Parang something like that. Yung parang, if you want it to be productive, so you have to give up something like na destructive, kagaya ng cellphone. Pag naglalaba ka, di ba, ilalagay mo siya dun sa gilid kasi pag naglalaba ka, nagpukusot ka gano'n. Gumagano'n ka pang hayop ka, di ba? So, hindi gano'n. So, depende yan sa atin guys. Ako kasi I don't appreciate people na online palagi, no? Sorry. Hindi naman, wala namang problema yun. Pero ang iba kasi di ba online, tapos wala namang ka-chat. Active, pero wala namang ka-chat. No, sayang oras, no, sayang data. Kaya ako tina-turn off ko na lang kaysa, ano. Okay, we'll proceed to this one. Mag-upisa naman sana tayo kasi natulog na may iba. So, okay lang. Wait one guys, ano. Okay, uses of the internet. So aside from this one, can you name a few? Okay, as a tool or as a communication tool, of course, ginagamit natin yan. Though it's not the main tool, but that's going to be a necessary tool for us to be connected. Look. Okay, next is a tool for performing business transaction.
So without internet, all this business as online will not thrive, will not be executed, will not be a reality. Kung walang internet, paano tayo bumibili ng pagkain dati o mag-order ng something? Lalabas. Bibili. Diba? Pupunta ka pa sa tindahan, pipila ka pa doon. Diba? Pupunta ka pa sa Jollibee, shit, ang haba ng pila. Tiis tayo, Jollibee to eh. Jollibee to eh, diba? So, gusto mo yan eh. So, ngayon kasi, mag-order ka na lang through your mobile phone. I-deliver sa'yo, magbabayad ka na lang. O, bibili ka ngayon ng, ano ba bibilin, pwede mong bilhin? Damit. O, pupunta ka pa sa mall. O, sukat-sukat ka pa doon. O, diba, makabasag ka pa. O, magbabayad ka pa. No? Bibili ka ng pagkain. O, magbibili ka pa ng, ano pa, cellphone or mga gadgets, di ba? Uy, available lang doon sa China. Tara, punta tayo China. Hindi tayo doon. O, doon na pag-asas ka pa. Ngayon kasi, magbabayad ka na lang ng shipping fee para ipapadeliver na lang sa'yo. So, di ba, there is convenience, but convenience with a cost. Ibig sabihin, you don't want to be inconvenienced by the setup na ikaw pa ang pupunta doon, but you are willing to pay para ipadala yan sa'yo. Ha? This is not a process na smooth lang on one end. Kasi nga po, di ba, merong iba nag-o-offer ng free shipping, no? Free delivery, ulam, di ba? 60, free delivery. O, di ba? Ganun nga sa ano namin sa, may grupo yun sa mga barangay, di ba? Uy, meron na ganun sa amin, di ba? Nagbebenta ng ulam, gano'n, nagbebenta ng aso, di ba? Oo nga. Nagbebenta ng kapatid. Benta ko na to, di na makutusan sa bahay eh. Sumasagot ka sa magulang eh, gano'n. Benta mo yung kapatid. Online selling, di ba? Nagbebenta ng damit, naghubad-hubad pa, sukat-sukat, di ba? Nakilala si Madam Inuts, no? Nakakailang putang ina, hindi ako nagla-live stream, hindi ako nag-iinom. Promise guys, napanood niyo si Madam Inuts. Matatawa talaga kayo doon. Kasi una ko panood sa kanya, sabi ko tawa kasi nababatrip ko sa live stream niya. Miss magbebenta siya, walang bumibili, pero puro pa shout out. So, ang oras niya, miss makakabenta siya, naubos na sa kaka-shout out, kaya nagmumura siya palagi. Mga inutin, ayun yung friend niya, mga inutin. Puro kayo pa shout out, wala pa akong benta, mag-mine kayo. So, panoorin niyo mga hindi guys, natutunan niyo kung bakit siya galit na galit kapag sabi mga inutil kayo mga, puro kayo pa. Isipin mo, maabot yun mga 500,000 views. Tapos walang bibili, mga 50,000 views. Walang bibili kasi puro lang pa shout out. Ang saya kayo pakinggan, kaso nga lang, yun nga diba, pero at least nakakabenta na siya. Siyempre, makikita mo naman kung gano'n siya kaano, diba? So, for business transactions, so with the internet, so ngayon dati, hindi mo na kailangan maglatag doon sa market para magbenta ng ibenta mo. Di ba? Ito malaksak yun ah. May plano kang saksakin yun sa likod mo tsaka sa harap mo. Okay, di ba dati, magbibenta ka ng mga baunan, something like that, tubigan, something like that, ilalatag mo pa dun sa ano, diba? Kung maghanap ka ng pwesto, wala ka namang pwesto kasi nga permanente yung pwesto kailangan mo. Ngayon, pwede mo ilagay mo sa bahay, picturean mo lang yan, tapos keme-keme lang, mabenta mo na, diba? Pwede ka nang gumawa, pwede ka nang magbenta. Okay. As a tool for research and and lastly is entertainment tool. Research. Kung walang internet, we cannot publish our work or they cannot publish their works as a researcher para malaman ng iba. One of the advantage of research in a community is like you can also use the research of other researchers for your literature review. Kasi nga, di ba, example, research kayong dalawa, magkaiba kayong lugar, pakiba ng topic. Eh hindi mo kasi alam na yung topic na to na-discuss or napag-aralan na rin sa kapila. So what's the point? Diba? Parang, sino ba nang nauna sa inyo? Wala mong prove. So, the advantage of Dawat is available yan online. You can check kung paano sila gumagawa ng research. You can check kung meron ka bang matutunan sa mga research nila. Gets? So, kaya-kaya ni ChatGPT yan. Hindi mo alam yun? Kaya-kaya niya yun. Pero, careful tayo sa ChatGPT ha. Lalo na sa essay and everything. Kasi nga po, malalaman ng mga teacher ninyo
that the content was made by AI. Marami ko dati ganyan, nag-chat GPT. Siyempre, di ko lang muna sila tawag dito, tinatag or nire-repriman kasi nga I know they have a lot of due dates, gano'n. Pero, huwag lang kayo magpapahuli. Kung magaling kayo mag-chat GPT, mas magaling ako doon. Mas magaling ako sa inyo, hindi pala sa TV. Okay. Next one is may nag-chat. Entertainment tool, o di ba? Sino dito ang gumagamit ng internet for entertainment? Sa anong paraan? Okay. Ano yun? Ano yun? Sino? Nakabalik. Okay, sige. Entertainment, ano paraan? TikTok. YouTube, ano pa? Facebook. Marami pa. Ano pa? Netflix. Anong entertainment ba ang kadalasan na gusto ng mga kabataan sa inyong edad? TikTok. Ganun talaga kay TikTok. Sorry guys, di ako nati-TikTok. Sorry guys. Instagram ko nga, pinabayaan ko na eh. Ano pa? Wala na? Twitter. Ang boring naman ang mobile ko. Yun lang. Streaming kagaya na. Ha? Twitch? Ay, may pa-Twitch pa kayo? Sino pinapalo niyo doon? Ha? Diba? No? Ano pa? Entertainment guys. Ano pa? Netflix. Netflix. Ano pa? Disney Plus. Di ba mga Disney Princess kayo, di ba? Kaya mga Disney Princess. Kunwari mga Disney Princess kayo. Sige, ano pa? Marami pa. Twitter. Ang gaming ba, hindi ba entertainment yun? Ha? Ano nilalaro niyo yung mga MOBA game, mga MOBA dyan? Code. Genshin Impact, ano pa? Code. Meron ka kanina, nakita ko kanina, nagmo-monopoly pa siya eh. Kanina nakita ko. Meron pa na itong bata kanina. Hindi yung cellphone nito ito, Roblox ang puti. Tapos meron pa nag-ano doon, di ba? Anong tawag yung kulay-kulay? Ano ba yun? Yung kulay-kulay na ano? Yung pinamatch-match, ano ba yun? Blockbuster. Hindi, isa pa yung lumang-luma. Hindi, meron pa. Candy Crush. Pagpalipas ko kasi ng mga lola eh, no? O anak, magsabi ka na ba? Wait lang, kilala mo pa ka dito. Tapos lalakasan pa talaga yung volume eh, no? Yung proud na proud kapag naka-points. Ito lola mo to eh, no? Okay pa. So, marami entertainment. This will be our last slide. Okay. Online systems, collaborations of hardware, software, and network devices that facilitates the transfer and processing of data among internet-enabled devices. So, this is what happens. We get our internet from the main dun sa office ng principal ninyo. And then, I have connected that one to the main secondary router para mag-provide ng internet sa faculty ng junior high school. Pero gusto nyo tanggalan sila ng internet doon, magsabi lang kayo. Kaya mag-cut off yung internet nila. Tapos, kumuha pa ako sa connection, binaroute ko siya dito. Yan. So yan ay 100 Mbps at ako lang gumagamit. Sila mag-aagawan sila doon. Huwag nyo ako susumbong kasi ito si Dolaro. Susumbong na mga kagyan. Joke lang guys. Kasi nga, this is a ICT lab. So they will need internet talaga dito. Kasi nga, bukas, gagamitin kasi ito for exam. So mag-release kami ngayon. So kayo nagtutumi-tumi lang kayo dito. Dumudura pa kayo sa hair. Hindi naman kayong ganyan. Okay. So gagamitin kasi ito. So, now, isa ito guys, example ng network devices and facilities that we need to use IoT devices just like this one. Ito, binili ko talaga ito last year, diba? Kasi nga, yung nagpalaro ng ML dito, hindi kayo kasama doon.
Naglaro ng ML, di ba dito yun eh. Nagpa-tournament ng ML dito eh. Di ba kayo kasali? Mahihina kasi kayo. Si Dolor mahina. Mahina kasi kayo sa ML. Dito kasi sila nagkaroon. And then, that time kasi, ang router dito mabagal, walang 5G. So, ang mga cellphone kasi na mga 5G na. So, I bought a 5G na router, which is AX3000. Di ba? Malakas yan po eh. Uy, pa-connect Yan. na. Pakunig doon. Sa bahay nga, ang lakas nga ng internet sa bahay dun. Maglalaro ka ng ML dun, mga 3MS, ganun. Oo nga, promise. Laro tayo minsan. Naka-timeless ka na naman. Dito ko timeless to, no? Ako talaga mag-timeless talaga. Subukan ko mag-timeless eh. Ako mag-timeless kaya ako bukas, no? No? Lagay ko siya dito, no? Timeless dito. Kita-kita yung natutulog. Tulog kasi. Para makikita ko sino yung natutulog, no? Saya siguro na, no? O, ebidensya. Ilabas yung ebidensya natutulog. Ito si ano, ma'am. Nasasabihin, oh, bakit nung ano nangyari sa anak ko? Ma'am! Di ba, makita ko, sabay, ano, ba't ang active mo ngayon ba? Nakatulog ako sa school. Di ba? Pagpasok mo antok, pag uwi mo active, no? Is, ginawa. Kasi nga, sarap matulog ba? Aircon pa ka sa laboratory, kaya ang sarap ng environment matulog doon, no? Pag uwi sa bahay, active na active ka pa, no? Tapos magkakape ka pa. Okay. Anyway guys, collaboration hardware yan ha. Ibig sabihin, we can use this one. Example, ang laptop na to is dito nakalagay ang presentation. But I can open the presentation sa kabilang laptop at saka doon. I can also open this one in my phone kasi nga po, my gadgets are connected with my account, and then if it's connected to the internet, then I can open it anywhere. So, ganun yun ang collaboration nila. Okay? So, another one is the transfer and processing of data. Example is, magkukolab tayo, nagagawa tayo ng isang Excel file or Google Docs or Google Sheets. Kapag kayo ay mag-encode doon, kahit nasa bahay kayo, may encode doon at makikita namin. Na-try nyo na ba yung before? Yeah. Hindi? Okay. Sige, tama na palakuha nito. Mag-ayos pa kami ng laboratory. So that's gonna be the end of our presentation today. We'll see you again next slide. Okay, close the chair when you leave kasi maglilinis pa kami. In 5, 4. May naiwan na pustiso kahapon ha. Cyril, ba't ko Hindi ko na iniwan? ibabalik yung pustiso na yon. Baka may nakaiwan. Cyril, umamin ka na. Sige, close the chair when you leave. Bukas na agad. Hoy, cleaner siya pag kayo mo eh.